So hello mga ka-electrical, no? Ito yung small MPPT na ginagamit ko sa aparato ko, no? So pakita ko sa inyo to, no? So aluminum to, para mas madaling ma-discharge yung mismong init niya, dahil dun sa harvesting, no? Dahil from solar panel pupunta rito sa terminal na to, ng positive negative na solar panel, then ilalabas niya dito sa battery, no? Positive to negative din. So kapag malakas ang harvest mo o malakas ang araw, no, pasok dito yon. So siyempre magiinit yung mga devices nito. Then merong blower, pag umabot ng 45 centigrade, mag-blow to o input niya hangin dito, then labas dito sa baba. Okay, so ito nga yung ginagamit kong solar charge controller sa aparato ko, sa solar setup. So ang trabaho nito, mag-charge sa battery. Siyempre kailangan mo ng solar panel, yun ang magbibigay ng kuryente rito. Then ano niya yun, tawag dito, ipo-produce niya o ipo-process niya para maging akma dun sa battery mo, kung 12 volts man ang nilagay mo o 24 volts. So compatible to sa 12 volts at saka 24 volts. So 25 ampere, no? Ibig sabihin kapag 20 ampere, kung 12 volts system ang gagamitin mo, ay pwede kang maglagay ng 300 watts solar panel. Okay? So pag 24 volts naman, pwede kang maglagay ng 600 solar panel, no, watts. Okay, so siyempre kaya ako nasabi 400 kapag 12 volts pwede dito. Ang solar panel naman natin ay hindi 100% efficient yan, no. Almost sometimes 60 to 70% lang. Kaya kung may 400 watts ka na solar panel, huwag kang aasa na 400 watts talaga ang ibibigay nun. So maaaring 300, no, something ganyan, to 70, no. So pero depende rin minsan sa brand, no. Pero sa akin, experience ko ay 60 to 70% lang talaga yung solar panel na binibigay, no. Siyempre under weather condition pa yon. Kaya ito, akma sa'yo yung 400 watts sa solar panel mo, lalo na kung sinauna yung solar panel mo, no. So walang problema rito, walang pinipiling BMP to. Okay, so kaya niyang i-process kahit 41 volts, 36 volts na output ng solar panel. Kung ano yung battery mo nilagay mo dito, 12 volts, so maipaprocess niya yan. 24 volts, maipaprocess niya rin yan. Siyempre pag 24 volts, kailangan medyo mataas yung BMP para ma-charge niya yung 24 volts. Kailangan kasi kapag 24 volts ang battery mo, kailangan mas higher yung BMP kesa dun sa voltage ng battery mo. So ito nga yung small MPPT natin. So Roxby ang tawag nito. Nandiyan yan sa link kung gusto niyo umorder, no. So ang sample ng aparato natin ito, pakita ko sa inyo, no. So marami nga akong ginawa rito ng aparato, yan. Okay. So papakita ko lang sa inyo yung isang sample ng set ko para mag-get niyo yung sinasabi ko, no. So kaya niyo i-DIY ito, no. Meron akong YouTube Ray Electrical. Then kung hindi niyo kaya talaga, pwede niyo i-text paggawa kayo, no. So yan. So meron ako dito yan. Meron ako dito aparato, yan. So ito yung small MPPT ko, battery, solar panel, then battery. So kukonek na lang yan dito sa solar panel natin, no? Sa breaker natin. So breaker ng panel, breaker ng battery, then breaker ng inverter. So naka-separate yung mga breaker niyan. So napakadali lang yan. Meron nga akong tutorial nito, no. So check nyo yung Ray Electrical. Ito mismo, lesson 1 to lesson 2, then makakuha nyo ng paano nito, no. So syempre may LVD tayo, then inverter. So yung inverter, ang trabaho ng inverter yan ay i-convert niya yung 12 volts from the battery pupunta rito sa outlet para maging 220 na. So dadaan yung 12 volts dito, then paglabas dito is 220 volts na. Okay, so ang trabaho naman ng relay ko, yan, siya nagdi-disconnect sa mismong inverter natin from the battery para hindi na magtuloy-tuloy ng consumption yung battery natin kung low bat na yung battery mo. So cutoff dito is 11.5, then the connection is 2 plus 11.5 is 13.5. So yan ang trabaho ng MPPT natin, small MPPT. Okay, so yan, tama yan. So ito yung pinaka bestseller natin ngayon na small MPPT. So check nyo yung TikTok ko, no. Meron ako TikTok, mga devices yun nandun. So sa mga yellow basket natin nandun din. So ito mismo dito, meron din akong link dito, no. Kung gusto nyo order, yan. So
Yun, check nyo ang mismong tutorial ko. So, salamat sa pagtitiwala mga ka-electrical. Ito yung small MPPT, 25 ampere. Okay na okay sa mga 400 watt solar panel o lower. So, thank you. God bless. Huwag niyo rin palang kalimutang mag-subscribe dito sa channel ko. And, don't forget, click mo rin ang notification bell para updated ka pa sa mga video ko pang darating. So, thank you. God bless.